Bukas na para sa negosyo ang ikalimang pinakamalaking sentro ng pananalapi sa mundo ngayon. May ilaw ang mga tore, puno ang mga hotel. Ang paliparan ay nagdadala ng 80 milyong pasahero bawat taon sa mga terminal nito. At ang mga crane ay hindi tumigil sa pag-ikot sa skyline. Gayunpaman, kung alam mo kung saan titingin, hindi sa skyline kundi sa ilalim nito. Sa daloy ng kapital at sa mga relasyon sa pagbabangko at sa mga tahimik na desisyon na ginagawa sa mga tanggapan ng pamilya mula London hanggang Singapore. Magsisimula kang makakita ng isang bagay na hindi ipapakita sa iyo ng mga istatistika ng turismo at hindi makukumpirma ng mga rate ng occupancy ng hotel. Magsisimula kang makakita na sa Dubai ngayon ang agwat sa pagitan ng kung ano ang hitsura ng isang lungsod sa pananalapi at kung ano talaga ito ay hindi kailanman naging mas malawak. At sa bawat malaking paglipad ng kapital sa kasaysayan, ang agwat na iyon ang nagsisimula ng kwento. Hindi ito isang kwento tungkol sa digmaan. Hindi ito isang kwento tungkol sa mga missile o geopolitics o ang balanse ng kapangyarihan ng militar sa Persian Gulf. Ito ay isang kwento tungkol sa pera, tungkol sa kung ano ang nalalaman ng pera bago pa man ito aminin ng sino man. Tungkol sa kung paano gumagalaw ang kapital bago pa man gumalaw ang balita. At tungkol sa pinakamatanda at pinakamaasahang batas sa buong kasaysayan ng sibilisasyong pinansyal, na ang kapital ay hindi nananatili kung saan ito hindi ligtas. At ang kaligtasan sa kaso ng Dubai ay hindi kailanman naging katangian ng sistema. Ito ang buong produkto. At ang produktong iyon ngayon ay muling pinipresyuhan sa totoong oras. Upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa Dubai ngayon, kailangan mo munang maunawaan kung ano talaga ang Dubai. At kung ano ito ay isang bagay na halos walang naunang pangyayari sa kasaysayan. Sa loob ng halos 40 taon, ang isang lungsod na walang ilog, walang likas na daungan, walang base ng agrikultura, walang katutubong kapasidad sa industriya at walang mga institusyong demokratiko ay nagbago ng sarili nito upang maging isa sa pinakamatagumpay na makinarya ng pag-akit ng kayamanan sa kasaysayan ng pananalapi ng tao. Nagawa nito ito hindi sa pamamagitan ng paggawa ng anumang bagay sa tradisyonal na kahulugan, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng kaligtasan, ang pakiramdam ng neutralidad, ang pakiramdam na anuman ang nangyayari sa mundo, sa Europa, sa Asia, sa mas malawak na gitnang silangan, ang Dubai ay kahit papaano ay hindi sakop nito. Ang Dubai ang lugar kung saan hindi nalalapat ang mga tuntunin ng geopolitical gravity. At sa loob ng 4 na dekada, ang damdaming iyon ay sinuportahan ng sapat na ebidensya na nakakakumbinse, kaya't ang pinakamayayamang tao sa mundo ay tumataya ng kanilang kapalaran dito. Ang mga bilang na naipon sa pustang ito ay pambihira. Noong 1 taon bago nagsimulang tumindi ang tensyon sa rehiyon, 9,800 milyonaryo ang lumilipat sa Dubai taon-taon. Mas maraming individual na may mataas na net worth kaysa sa mga lumilipat sa ibang bansa sa mundo. 63 bilyong dolyar na pribadong kayamanan ang dumaloy sa UAE sa taong iyon lamang. Ang Dubai International Financial Center, ang DIFC, ang glass and steel ecosystem sa puso ng lungsod na kinaroroonan ng regional na punong tanggapan ng Goldman Sachs at Citi at Standard Chartered at HSBC at daan-daang mas maliliit na pondo at mga tanggapan ng pamilya ay namamahala ng 1.2 trilyong dolyar na mga asset. Sa Britain lamang 16,500 milyonaryo ang umalis noong 2025 at karamihan sa kanila ay hindi lumilipat sa Switzerland o Singapore. Lumilipat sila rito sa Dubai. Sa lungsod na nagposisyon sa sarili bilang sukdulang bakod laban sa lahat ng maaring magkamali sa mundo.
Ang kanilang binibili noong bumili sila ng Golden Visa at Penthouse sa Palma Jumeirah at nagbukas ng pribadong relasyon sa pagbabangko sa DIFC ay hindi isang tahanan. Bumibili sila ng pulisya ng siguro. Binibili nila ang paniniwala na anuman ang mangyari sa kanilang bansang sinilangan. Gaano man kaagresibo ang rehimen ng buwis, gaano man kawalang tatag ang kapaligirang pampulitika, gaano man kawalang katiyakan ang kinabukasan ng regulasyon, palaging mayroong Dubai. Matatag, neutral, bukas, ligtas. At ngayon ay nagsisimula na silang magtanong sa kanilang sarili nang may tahimik na pagmamadali na hindi pa lumalabas sa datos ng headline kung ang pulisiya ng siguro ay may bisa pa rin. Ang unang nagbabago sa isang lungsod na ganap na itinayo sa pinaghihinalaang kaligtasan ay hindi ang presyo ng real estate o ang bilang ng GDP o ang dami ng kalakalan. Ang unang nagbabago ay ang pribadong pag-uusap. Ang tawag sa telepono sa pagitan ng isang tagapamahala ng opisina ng pamilya at isang punong guro na nanonood ng balita. Ang tahimik na pagpupulong sa isang townhouse sa Mayfair o sa isang pribadong bangko sa Zurich, kung saan may nagtatanong hindi dramatiko kundi praktikal kung kailangang muling isaalang-alang ang alokasyon sa Dubai. Ang mga pag-uusap na ito ay nangyayari na ngayon. Hindi pa ito nakikita sa datos. Makikita ang mga ito sa loob ng 6 na buwan, sa 12 buwan, sa dami ng transaksyon at sa mga bakanting rate at sa mga bilang ng capital outflow na kalaunan ay ilalathala ng mga estadistiko. Ngunit ang pera ay gumagalaw bago ang datos. Noon pa man ay gumagalaw na ito. Ganito talaga ang hitsura ng pagtakas ng kapital sa mga unang yugto nito at hindi ito katulad ng iniisip ng mga tao. Walang takot, walang halatang pag-alis. Ang paliparan ay hindi puno ng mga natatakot na milyonaryo na nagdadala ng kanilang kayamanan sa mga briefcase. Ang mayroon sa halip ay isang unti-unti, sistematiko, halos burokratikong pagbabago ng panganib. Tahimik na binabawasan ng isang pondo ng pensyon ang pagkakalantad nito sa real estate sa gitnang silangan. Isang sovereign wealth manager sa Singapore ang nagpapalawig ng timeline para sa isang planong pamumuhunan sa UAE nang walang katiyakan. Isang opisina ng pamilya sa London na 6 na buwan bago makumpleto ang isang pagbili ng ari-arian sa Dubai ang nagpasyang maghintay at tingnan. At isang developer sa Dubai na pinapanood ang kanyang pre-sales pipeline na manipis sa mga paraang hindi pa niya lubos na maipaliwanag, ay nagsimulang makaramdam ng pagbabago sa kapaligiran na hindi pa niya mabilang. Sa Beirut noong 1975, ang pera ay naiwan bago masunog ang mga gusali. Sa Kuwait noong 1990, ang kabisera ay gumagalaw bago tumawid ang mga tangke sa hangganan. Sa Hong Kong, mga taon pagkatapos ng 1977, ang reoryentasyon sa pananalapi, ang tahimik at sistematikong paglipat ng mga ari-arian, legal na istruktura at mga tirahan ng korporasyon patungo sa Singapore at London. Ay nangyari ng mabagal kaya't madali itong makaligtaan hanggang sa imposibleng balewalain. Ang mga lungsod na ito ay hindi nawala ang kanilang kayamanan sa isang dramatikong sandali. Nawala nila ito sa 1,000 maliliit na desisyon na ginawa ng mga taong hindi natataranta, ngunit tahimik na ina-update ang kanilang pag-unawa kung saan sa mundo makatuwiran ang pag-iingat ng pera. Ang Dubai ngayon ang lungsod kung saan ginagawa ang mga desisyong iyon. Ang mga kahinaan sa estruktura na sumusuporta sa sandaling ito ay nakikita na bago pa man magsimulang magbago ang regional na kapaligiran. Nakikita ang mga ito ng sinumang nagbibigay pansin. At higit sa lahat, nakikita ang mga ito ng mga taong gumagawa ngayon ng mga desisyon na ilipat ang kanilang kabisera sa ibang lugar.
Ang una at pinakamahalagang kahinaan ay sa real estate dahil ang real estate ay hindi lamang isang sektor ng ekonomiya ng Dubai. Ang real estate sa isang pangunahing kahulugan ay ang ekonomiya. Ang sektor ay nag-aambag ng 17% ng pambansang GDP. Isang bilang na walang tunay na katumbas sa anumang maihahambing na maunlad na lungsod sa pananalapi sa mundo. Sa London, sa New York, sa Singapore, sa Zurich, ang real estate ay isang mahalagang sektor. Sa Dubai, ito ay ang sistema ng sirkulasyon. At ang sistema ng sirkulasyon ay nasa ilalim na ng matinding presyon bago pa man dumating ang anumang geopolitical na kawalan ng katiyakan na magpapalala nito. Ang UBS sa taunang Global Real Estate Bubble Index nito ay niraranggo ang Dubai sa 5 lungsod na may pinakamataas na panganib sa bubble sa mundo. Ang Fitch, ang ahensya ng credit rating, ay hinuhulaan ng 15% pagwawasto ng presyo ng ari-arian kahit na sa ilalim ng baseline, mga kondisyon na walang conflict, isang pagwawasto na pangunahing hinihimok ng isang supply dynamic na walang precedent sa modernong kasaysayan ng Dubai. 210,000 bagong unit ng pabahay ang kasalukuyang pumapasok sa merkado ng Dubai. Ang bilang na iyon ay hindi isang forecast. Ito ay nasa ilalim na ng konstruksyon, nakatuon na, nasa pipeline na. Ito ay kumakatawan sa doble ng dami ng supply ng nakaraang 3 taong average na pumapasok sa isang merkado na inilarawan na ng mga pinakakapanipaniwalang analytical voices sa pandaigdigang real estate bilang labis na pinahahalagahan. Ang ibig sabihin na nito, sa praktikal na mga termino, ay ang merkado ng real estate ng Dubai ay pumasok sa panahong ito ng geopolitical na kawalan ng katiyakan na may dalang isang istruktural na pagwawasto na hindi pa pinapayagang mangyari. Ang tanong na itinatanong ngayon ng mga mamimili, mamumuhunan at mga opisina ng pamilya sa kanilang sarili ay hindi lamang kung bababa ba ang mga halaga ng ari-arian sa Dubai dahil sa kawalang tatag sa rehiyon. Ang tanong ay kung ang kawalang tatag sa rehiyon ang magiging pangyayaring sa wakas ay magpapahintulot sa isang pagwawasto na lampas na sa oras na maipahayag ang sarili. Kung ang kawalan ng katiyakan sa geopolitikal ay magiging katalista na sumisira sa kakayahan ng merkado na mapanatili ang mga presyo na, sa pamamagitan ng pinakamahigpit na independenteng pagsusuri, ay mahirap ng bigyang katwiran. Ang tanong na iyan ay hindi retorikal. Sinasagot ito ngayon sa mga desisyon ng 9,800 milyonaryo na lumilipat sa Dubai bawat taon at ngayon, sa makabuluhan at masusukat na bilang, ay hindi lumilipat. May konsepto sa heograpiyang pinansyal na tinatawag na safe haven premium. Ito ang karagdagang presyo na handang bayaran ng mga mamumuhunan. Para sa real estate, para sa mga serbisyong pinansyal, para sa pagkakalantad sa pera, para sa anumang asset, dahil lamang sa kung saan matatagpuan ang asset na iyon. Ang real estate sa Switzerland ay may safe haven premium. Ang London ay may safe haven premium na mas lumiit pa kaysa sa dati. Ang Singapore ay may lumalaking premium. Ang premium ng Dubai para sa ligtas na tirahan sa halos 2 dekada ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Ang mga mamumuhunan ay hindi lamang nagbabayad para sa isang penthouse sa Palm Jumeirah. Nagbabayad sila para sa katiyakan na ang Palm Jumeirah ay nasa isang lugar kung saan ligtas ang mga penthouse. Ang mga premium na ligtas na kanlungan ay hindi permanente. Hindi ito ginagarantiyahan ng heograpiya o ng arkitektura o ng kalidad ng regulasyon sa pananalapi ng isang lungsod. Ginagarantiyahan lamang ang mga ito ng isang bagay, ang napapanatili at kapanipaniwalang paniniwala na ang lugar na pinag-uusapan ay mas ligtas kaysa sa mga alternatibo.
At maaari itong gumuho ng may pambihirang bilis. Hindi dahil may nangyari na. Ngunit dahil sapat na ang mga tao na gumagawa ng mga independenteng desisyon gamit ang kanilang sariling pera at sarili nilang pagsusuri sa panganib, ay sabay-sabay na napagpasyahan na ang premium ay hindi na makatwiran. Na ang paniniwalang sumusuporta dito ay nagbago na ang kaligtasan mo ang produktong ibinebenta ng Dubai ay hindi na makukuha sa presyong sinisingil ng Dubai para dito. Ang nagpapahalaga sa sandaling ito ay ang mga institusyong pinansyal na pinakahayagang nagsasagawa ng premium na ligtas na kanlungan. Ang mga pandaigdigang bangko na ang presensya sa rehiyon mismo ay ebidensya na ang Dubai ay kung saan komportable ang seryosong internasyonal na kapital. Ay gumagawa na ngayon ng isang bagay na hindi maiisip 2 taon na ang nakalilipas. Goldman Sachs, Citi, Standard Chartered. Hindi ito mga maingat na institusyon. Sila ay mga institusyon na nagtayo ng kanilang buong diskarte sa rehiyon sa paligid ng palagay na ang Dubai ay isang matibay at matatag na tahanan para sa internasyonal na kapital. At ngayon ay naglalabas na sila ng gabay sa pagtatrabaho mula sa bahay para sa kanilang mga kawani na nakabase sa Dubai. Sa pinakatahimik at pinakakorporasyon ng mga wika, nagsisimula na silang makipag-ugnayan sa kanilang mga tao at sa kanilang mga kliyente na ang Dubai ay hindi sa ngayon kung saan sila sigurado na gusto nilang mapunta. Mahirap palakihin kung gaano kahalaga ang senyales na ito. Dahil kapag ang mga institusyong umiiral upang pamahalaan ang panganib ay nagpasya na ang isang lugar ay may mas maraming panganib, kaysa sa kanilang komportable, hindi sila gumagawa ng emosyonal na paghatol. Gumagawa sila ng analytical na paghatol. At ang analytical na paghatol ng Goldman Sachs at Citi at Standard Chartered ay hindi isang maliit na punto ng datos sa kwento ng kinabukasan sa pananalapi ng Dubai. Ito sa maraming paraan ang kwento. Mayroong isang partikular na ironiya sa gitna ng sandaling ito na kalaunan ay gugugugulin ng mga historiador sa pananalapi ang maraming oras sa pagsusuri. Itinayo ng Dubai ang imperyong pinansyal nito sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa sarili bilang alternatibo sa kawalang tatag. Naakit nito ang kapital na tumatakas sa kawalan ng katiyakan sa Britain, sa Russia, sa China, sa India, sa Iran, sa Egypt, sa mas malawak na gitnang silangan. Ito ang lugar kung saan mo dinala ang iyong pera nang ang lugar na kinaroroonan mo ay naging labis na hindi na mapagkakatiwalaan. At pinunan nito ang papel na iyon ng pambihirang tagumpay sa loob ng pambihirang haba ng panahon. Ngunit ang lohika ng posisyong iyon ay naglalaman ng kahinaan na palaging istruktural at hindi kailanman ganap na nalutas. Ang isang lungsod na siyang kanlungang pinansyal ng mundo mula sa kawalang tatag ay, ayon sa kahulugan, napapalibutan ng kawalang tatag. Ito ay matatagpuan sa isang rehiyon kung saan ang kawalang tatag ay hindi isang aberasyon kundi isang paulit-ulit na katangian ng tanawin. Ipinoposisyon ng Dubai ang sarili bilang isla ng katahimikan sa dagat ng kaguluhan. At sa loob ng mga dekada, ang dagat ay sapat na magulong upang patuloy na magdala ng kapital sa isla, ngunit hindi sapat na magulong upang maabot ito. Ang lungsod ay umiral sa isang uri ng geopolitical Goldilocks zone, sapat na malapit sa kawalang tatag upang kumita mula rito, sapat na malayo mula rito upang manatiling nakahiwalay. Ang nagbabago ngayon ay ang laki at ang katangian ng kaguluhan. Hindi dahil sa anumang bagay tungkol sa pisikal na infrastruktura ng Dubai o sa balangkas ng regulasyon nito o sa pamamahala nito ay nagbago. Ngunit dahil ang perception ng distansya sa pagitan ng Dubai at ang kawalang tatag na nakapalibot dito
Ang psikolohikal na distansya na palaging, sa huli, ang tanging bagay na naghihiwalay sa isang ligtas na kanlungan mula sa isang mapanganib na sona ay nakakaipit. At ang perception sa isang lungsod na ang buong modelo ng pananalapi ay nakasalalay sa perception ay hindi isang malambot o pangalawang variable. Ito ang pundasyon. Ang programa ng ginintuang visa, ang mekanismo kung saan binago ng Dubai ang geopolitical anxiety sa mga mayayamang demokrasya sa mundo tungo sa direktang migrasyon ng mga may mataas na net worth, ay marahil ang pinaka-eleganteng instrumento ng patakaran sa pananalapi noong unang bahagi ng ika-21 siglo. Para sa isang medyo katamtamang pamumuhunan sa ari-arian, ang isang dayuhang mamamayan ay maaring makakuha ng legal na paninirahan sa isang jurisdiksyon na walang buwis sa kita na may infrastruktura na pang world class, matatag na pera at isang gobyerno na humihingi ng kaunti sa iyo kapalit ng pagiging mabuting pakikitungo nito. Ang programa ay hindi idinisenyo para sa mga taong gustong maging Emirati. Ito ay dinisenyo para sa mga taong nagnanais ng opsyon sa paglabas, isang pangalawang tahanan para sa kanilang pera sa isang mundong tila lalong hindi matatag. Gumana ito. Ang 9,800 milyonaryong dumarating taon-taon ay hindi dahil gusto nila ang init ng disyerto o ang partikular na katangian ng buhay kultural ng Dubai. Dumarating sila dahil sinabi sa kanila ng kanilang mga tagapayo na ang Dubai ang pinakamatipid at pinakakapanipaniwalang ligtas na daungan para sa internasyonal na pribadong kayamanan sa mundo. At sa loob ng maraming taon, tama ang payong iyon. Ang sinusubukan ngayon ay hindi ang programa mismo, kundi ang premisa na sumusuporta rito. Mahalaga lamang ang mga options sa paglabas kung ang lugar na iyong lalabasan ay talagang mas ligtas kaysa sa lugar na iyong lalabasan. Sa sandaling maging hindi malinaw ang pagkakaibang iyon, sa sandaling ang ligtas na daungan ay nagsimulang maging hindi gaanong ligtas kaysa sa mundong idinisenyo bilang kanlungan. Magbabago ang kalkulasyon. Ang mga milyonaryong pumunta sa Dubai para sa pulisya ng seguro ay hindi pumunta dahil gusto nila ang Dubai. Pumunta sila dahil kailangan nila ang seguro. At ang seguro na hindi na malinaw na binabayaran ay ang seguro na hindi na binabayaran ng mga tao ng mga premium. Ang direksyon ng migrasyon ng milyonaryo ay hindi pa nababaligtad sa mga opisyal na istatistika. Ngunit ang pipeline akesay, ang mga pag-uusap, ang mga aplikasyon ng visa, ang mga paunang paghahanap ng ari-arian, ang due diligence ng opisina ng pamilya, ay masusukat na lumiliit. Ang mga taong nag-aaral ng mga daloy na ito para mabuhay, ang mga pribadong bankero at ang mga tagapayo sa migrasyon, at ang mga international na broker ng real estate na nagtayo ng kanilang mga kasanayan sa Dubai Golden Visa Wave, ay naglalarawan ng isang bagay na hindi pa nila naranasan sa merkado na ito. Isang pag-atubili, isang paghinto, isang biglaang pagtaas sa bilang ng mga kliyente na handang mangako at ngayon ay naghihintay. Sa mga pamilihang pinansyal, ang isang paghinto ay bihirang maging isang paghinto lamang. Halos palaging ito ang unang napapansing sandali ng isang mas malaking pagbabago sa direksyon na nagsimula na sa mga pribadong desisyon ng mga taong unang kumikilos. Ang $1.2 trilyong na nasa loob ng DIFC na pinamamahala ng mga bangko at mga pondo at mga tanggapan ng pamilya at mga tagapamahala ng asset na nagtayo ng kanilang mga operasyon sa rehiyon sa milya kwadradong enclave na iyon ng salamin at bakal, ay hindi gagalaw sa magdamag. Ang kapital sa ganong sukat ay hindi gagalaw sa magdamag. Gumagalaw ito sa paraan ng paggalaw ng mga glacier. Hindi nakikita sa una, napapansin lamang ng mga sumusukat ng may sapat na katumpakan at pagkatapos, kapag ang akumulasyon ng maliliit na paggalaw ay umabot sa isang hangganan,
nakikita, dramatiko, at sa mga paraang hindi na mababaligtad. Ang nangyayari sa loob ng DIFC ngayon ay hindi pa gumagalaw ang isang glacier. Ito ang simula ng mga kondisyon kung saan nagsisimulang gumalaw ang isang glacier. Ito ay ang tahimik na akumulasyon ng mga muling pagtatasa ng panganib at mga pagsusuri ng mandato at mga pag-uusap ng kliyente at mga plano sa regulasyon na, kung isa-isahin, ay halos walang kahulugan at kung pagsasama-samahin ay nangangahulugan na ang sentro ng pananalapi ay nagsisimula ng magproseso ng isang reorientasyon na aabuti ng ilang buwan o taon upang ganap na maipahayag ang sarili sa datos. Ang mga relasyon sa pagbabangko ng correspondent na nagpapagana sa DIFC, ang mga relasyon na nagpapahintulot sa isang tanggapan ng pamilya sa Dubai na maglipat ng pera ng mahusay sa mga account sa New York at London at Zurich at Hong Kong, ay mga sensitibong instrumento mismo. Ang mga ito ay binuo sa ginhawa ng regulasyon at kakayahang mahulaan ng geopolitikal. Kapag bumababa ang kakayahang mahulaan ng geopolitikal, ang mga departamento ng pagsunod sa mga pangunahing bangko sa mundo ay nagsisimulang muling suriin ang mga ugnayang iyon. Hindi sa mga dramatikong paraan, hindi sa mga paraan na lumilikha ng mga headline. Ngunit sa tahimik at pamamaraang wika ng pinahusay na due diligence at pinahabang oras ng pagproseso ng transaksyon at ang unti-unting pagkipot ng hanay ng mga transaksyon na komportable ang mga bangko ng correspondent na mapadali. Ang mga pagbabagong ito ay nagsisimula na para sa mga profesional sa pananalapi na nagpapatakbo sa loob ng DIFC. Ang mga ito ay ang mga unang pagyanig ng isang bagay na hindi pa nila naramdaman noon sa merkado na ito. Ang merkado ng real estate, ang 17% ng GDP na nagpapalit sa paglipat ng pribadong kayamanan tungo sa pambansang output ng ekonomiya, ang lugar kung saan ang kwentong pinansyal ay kalaunan ay makikita ng lahat. Hindi pa sa ngayon. Positibo pa rin ang mga pangunahing index ng presyo. Ang segment ng luxury ay nagtatala pa rin ng mga transaksyon. Ang mga branded residences at ang mga waterfront development at ang mga off-plan launch ay bumubuo pa rin ng interes. Ngunit sa ilalim ng mga pangunahing numerong iyon, ang granular na datos na nauuna sa paggalaw ng presyo ng 6 hanggang 12 buwan ay nagsisimulang magkwento ng ibang kwento. Ang bilis ng mga transaksyon, ang bilis ng paglipat ng mga ari-arian mula sa paglilista patungo sa pagbebenta, ay bumabagal sa mga segment na hanggang kamakailan lamang ay kabilang sa mga pinakalikido sa mundo. Ang dami ng mga internasyonal na katanungan, lalo na mula sa mga mamimili sa Europa at Timog Asya na nagtulak sa post-2022 boom, ay bumababa. Ang bilang ng mga paglulunsad ng proyekto na nakakamit ang kanilang mga target bago ang pagsisimula ng groundbreaking. Ang sukatan na pinakamaingat na binabantayan ng mga developer dahil sinasabi nito sa kanila kung ang kumpiyansa ng mamimili ay totoo o performanceative, ay bumababa sa mga antas na maituturing na katanggap-tanggap 18 buwan na ang nakalilipas. At sa lumalambot na merkado na ito, 210,000 bagong unit ng pabahay ang dumarating. Hindi na mapag-uusapan ang bilang na iyan. Ang mga crane ay nasa langit na. Ang konkreto ay naibuhos na. Ang mga unit ay nakakomit na. Ilalabas ang mga ito sa merkado anuman ang hitsura ng demand side pagdating ng mga ito. At dumarating sila sa isang demand side na sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada ay hindi na pinapagana ng isang puwersa na maaaring sumipsip ng halos anumang antas ng supply. Ang katiyakan sa mga mayayaman sa mundo na ang Dubai ang pinakaligtas na lugar sa mundo upang maglagay ng isang malaking bahagi ng iyong net worth sa pisikal na real estate. Ang katiyakang yun ay hindi nawala, ngunit hindi na ito pangkalahatan.
At sa isang merkado na pinresyohan para sa universalidad, kung saan ang UBS Bubble Index at ang Fitch Correction Forecast ay naglalarawan na ng isang merkado na lumampas sa mga pangunahing katwiran nito, ang bahagyang pag-alis ng katiyakang iyon ay hindi isang maliit na pagsasaayos. Ito ay isang pagbabago sa estruktura sa pagpapalagay ng load-bearing ng merkado. May mahalagang sabihin tungkol sa bilis ng pagkabuwag ng mga ligtas na kanlungan sa pananalapi. Hindi dahil mabilis itong nangyayari sa ganap na termino, kundi dahil mabilis itong nangyayari kaugnay ng oras na ginugol sa pagtatayo ng mga ito. Ang imperyong pinansyal ng Dubai ay umabot ng 40 taon upang maitayo. Ang pagguho ng paniniwalang nagtaguyod nito ay hindi mangyayari sa loob ng 40 araw. Ngunit hindi rin ito aabuti ng 40 taon. Dahil ang mga paniniwalang pinansyal, hindi tulad ng mga gusali, ay hindi kailangang pisikal na gibain. Kailangan lamang nilang ihinto ang pagpapanibago. Kailangan lamang nila ang susunod na pangkat ng mga mamimili at mamumuhunan at mga lumilipat na milyonaryo upang magpasya ng paisa-isa at pagkatapos ay sama-sama na ang kwentong sinabi sa kanila tungkol sa lugar na ito ay hindi na ang kwentong pinaniniwalaan nila. At kapag naabot na ang puntong iyon ng pagbabago, kapag ang marginal na mamimili ay naging isang nagbebenta at ang marginal na mamumuhunan ay naging isang repatriator, ang matematika ng isang merkado na napresyuhan na para sa pinakamataas na optimismo ay magsisimulang gumalaw ng may momentum na napakahirap baliktarin. Hindi inakala ng Beirut na ito ay magiging Beirut. Hindi inakala ng Kuwait City na magsasara ang mga bangko. Hindi inakala ng Hong Kong na ang talento sa pananalapi, ang mga legal na estruktura at ang kapital na naipon doon sa loob ng isang henerasyon ay sistematikong lilipat sa Singapore. Ang bawat isa sa mga lungsod na iyon at sa sandaling nagsisimula ang reorientasyon sa pananalapi ay halos eksaktong katulad ng dati. May ilaw ang skyline, bukas ang mga hotel, puno ang mga restoran. Gumagana ang mga paliparan at ang pera ay gumagalaw na. Ang ipinapakita ng sandali ng Dubai at ang ipinakita ng bawat ligtas na kanlungan sa pananalapi sa kasaysayan ay ang ugnayan sa pagitan ng pisikal na infrastruktura at realidad sa pananalapi ay mas mahina kaysa sa tila. Totoo ang mga gusali, totoo ang paliparan, ang balangkas ng regulasyon at ang kapaligirang zero tax, at ang mga bentahe ng time zone at ang infrastruktura ng logistic ay pawang totoo. Ngunit wala sa mga ito ang talagang binabayaran ng mga tao noong inilipat nila ang kanilang kayamanan sa Dubai. Ang kanilang binabayaran ay isang kwento. Ang kwento na ang partikular na hanay ng mga gusaling ito sa partikular na lungsod na ito, sa disyerto sa partikular na rehiyon ng mundo, ay kahit papaano ay hindi sakop ng mga puwersang nagpakumbaba sa bawat iba pang sentro ng pananalapi sa kasaysayan, na ito ay naiiba, na nakahanap ito ng paraan upang bumuo ng isang imperyong pinansyal sa gitna ng permanenteng kawalang tatag sa rehiyon at mapanatili ang kawalang tatag na iyon sa isang permanente at ligtas na distansya. Ito ay isang kwento na mas mahusay na isinalaysay ng Dubai kaysa sa halos anumang lungsod sa modernong kasaysayan. Ang marketing ay pambihira. Ang pisikal na pagpapatupad ay pambihira. Ang bilis ng pag-unlad, ang bilis kung saan ang disyerto ay ginawang isang bagay na mula sa malayo ay mukhang hindi makikilala mula sa isang permanente at hindi magagapi na kapital sa pananalapi, ay isa sa mga tunay na kababalaghan ng sibilisasyon noong unang bahagi ng ika-21 siglo. Ngunit ang kwento ay palaging, sa huli, isang kwento. At ang mga kwento hindi tulad ng mga gusali ay hindi mapapanatili ng mga manggagawa sa konstruksyon at konkreto.
Ang mga ito ay pinapanatili lamang ng patuloy na paniniwala ng mga taong nangangailangan ng mga ito upang maging totoo. Nang dumating ang 9,800 milyonaryo bawat taon, hindi lamang nila dala ang kanilang pera. Dinadala nila ang kanilang paniniwala. At kapag sapat na sa kanila ang nagsimulang gumawa ng iba't ibang desisyon, kapag ang pipeline ay lumiit, kapag ang mga work-from-home order ay lumabas, kapag ang mga pre-sales ay bumagal at ang pagwawasto na lampas na, sa takdang panahon ay sa wakas ay natagpuan ang katalistang hinihintay nito. Ang nawawala ay hindi pangunahing pera. Ang pera ay mapupunta sa ibang lugar. Ang nawawala ay ang paniniwala. At kung wala ang paniniwala, nagtatapos ang kwento. At kung wala ang kwento, ang natitira ay ang palaging nasa ilalim nito. Isang pambihirang koleksyon ng mga gusali sa isang mahirap na bahagi ng mundo, na nakatanaw sa isang dagat na walang pakialam, na itinayo sa buhangin. Nakabukas pa rin ang mga ilaw sa Dubai ngayong gabi. Ang skyline ay ang skyline pa rin. At ang pera ang nagpapasya na kung saan ito susunod na pupunta.